Magkano ba magpagawa kay architect? Ano ba ang basehan ng paniningil ng mga arkitekto sa Pilipinas? Dapat bang tipirin mo na lang ang pera mo pagdating sa disenyo ng bahay mo? Tara, alamin natin ang sagot. Magkano ba magpagawa sa isang arkitekto dito sa Pilipinas? Para mas madali natin maintindihan, kailangan natin malaman ang iba't ibang services na ino-offer ng architect. Ayon sa United Architects of the Philippines or UAP, ito ang mga services offered by architects. Depende sa pangangailangan mo bilang isang client, doon din ang magiging basihan ng serbisyo na i-offer sa iyo ng architect. Kailangan mo ba ng arkitekto para i-design ang bahay mo? Kailangan mo ba ng arkitekto for project supervision? Kailangan mo ba ng arkitekto for design consultation? Mahalagang malinaw muna ang intent mo para kumuha ng serbisyo ng arkitekto. Ano-ano ba ang mga methods of compensation ng isang arkitekto? Bago natin sagutin ang tanong na to, alamin muna natin ang legal na basihan. Ayon sa United Architects of the Philippines at Standards of Professional Practice, may iba't ibang methods of compensation at ito ay naka-official gazette. First method of compensation ay ang percentage-based fee or percentage of project construction cost. Paano malalaman ang percentage? Dito rin sa official gazette na ito nakalagay kung ilang percent. Kung bahay ang ipapagawa nyo kay architect, siya ay nasa group 4 or residences. Sa kaliwa, nakalagay ay may DAEDS or Detailed Architectural and Engineering Design Services. At sa kanan naman ang Recommended Professional Fee or RPF. So ayon sa United Architects of the Philippines, 10% ng project construction cost ang recommended na bayad kay architect pag DAEDS ang kailangan. At 6% naman pag DADS lang or Detailed Architectural Design Services. Ano ba yung pagkakaiba ng DAEDS at ng DADS? Ang DAEDS or Detailed Architectural and Engineering Design Services ay nangangahulugan na kasama ng arkitekto dito ang mga serbisyo sa pagdisenyo ng mga engineers. Sino-sino ba dapat ang mga engineers na kailangan dito? Ang typical ay ang civil engineer or structural engineer na magdidisenyo ng stability at tibay ng bahay ninyo. Ang electrical engineer na magdidisenyo ng lahat ng electrical requirements tulad ng wiring system at supply ng kuryente ng bahay nyo. Susunod ang sanitary engineer na magdidisenyo ng water line, plumbing system ng bahay nyo. Yan ang usual na kasama ng arkitekto sa pagde-design. Pero kung kailangan, kasama rin ang mechanical engineer at electronics engineer. So, kaya 10% of project construction costs kasi hindi lang arkitekto ang babayaran mo dito, kundi pati na rin ang design services ng mga engineers. Ang kagandahan ng DAEDS ay si architect na ang bahalang kumuha ng mga engineers para ma-deliver ang design requirements mo. Hindi ka nahahanap ng iba-iba pang engineer para lang makapasa ka rin ng building permit. Kapag naman DADS or Detailed Architectural Design Services, ang recommended babayaran mo lang dito ay 6% of project construction cost dahil si architect lang ang magpo-provide ng serbisyo. Bilang client, ikaw na ang hahanap ng mga engineers para makompleto ang requirements mo. Ngayon, alam mo na ang iba't ibang serbisyo, kailangan mo rin malaman na mahalagang basihan rin ang complexity ng project na ipapagawa mo sa isisingil ng arkitekto. Yung kaninang example natin ay pang residence lamang. Makikita rin sa official gazette ang percentage na basihan depende sa klase or type ng structure na ipapagawa mo.
So, iba ang percentage kung ang ipapagawa mo ay isang restaurant. At iba rin ang percentage kung hotel. Balik tayo sa methods of compensation. Ang isa pang klase nito ay ang lump sum or fixed fee. Usually, pag ganito, may agreement kayo ni architect sa kung magkano ang babayaran nyo sa kanya na naka-lump sum na. Ang susunod naman na method of compensation ay ang time basis. Ang fee ni architect dito ay pwedeng nakabase sa hourly, daily, or monthly rate. Siyempre, pwede rin ng mixed methods of compensation. Pwedeng pagsamahin yung other types at ito ang maging basihan ng ibabayad mo kay architect. Siyempre, nasa pag-uusap nyo pa rin ni architect kung negotiable ang rate. Pero at least may alam kayong legal na basihan. Baka may magsasabi dyan, ang mahal naman pala magpagawa kay architect. Kukuha na lang ako ng estudyante or kukuha na lang ako ng design sa internet. Dapat, lagi nating tandaan na yung iniisip nyong titipirin nyo ay ang ganda at seguridad ng bahay na titirhan nyo. Kaya may mga professionals na lisensyado upang tulungan kayo. Alam nyo ba na 15 years ang liability ng arkitekto sa bahay ninyo pagkapirma? Ayan ang isa sa mga dahilan kung bakit gagawin ni architect lahat upang mabigyan kayo ng maayos na serbisyo. Drawing lang naman yan sinasabi ng iba. Tandaan nyo na ang lisensyadong arkitekto ay nag-aral ng 5 taon para makatapos ng kurso at may 2 years na experience bago makapag-board exam at pumasa. Ang drawings ay ang instrument of service ng mga arkitekto, pero ang pagbigay ng solusyon sa inyong pangangailangan ang tunay naming serbisyo. We offer the design solution with the help of our knowledge and expertise. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Sana ay natulungan ko kayong mabigyang linaw ang tanong nyo. If you like this content, please like, comment, and subscribe to the channel. Check out my other videos by clicking this playlist. Thank you!